Radio Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kamusta kayo? And welcome ulit dito sa ating programang LCSC on Air, dito sa Radio Maria, bringing Christ into your home. Sa panahon ngayon, napapansin nyo ba? Di ba, napapansin ko to eh. Parang, ano ba yung purpose ko? Napapatanong ako minsan, or lalo pag mag-isa ako, pag may ginagawa ako. Ano ba ang purpose ko, di ba? Or sino ba talaga ako? Or may halaga ba yung ginagawa ko? Or paano ko mahanap yung tunay kong purpose, di ba? Sa dami ng mga boses na bumubulong na naririnig natin mula sa mundo, mula sa ibang tao, minsan nakakalimutan natin kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Ngayon, sa episode natin sa gabi ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang katotohanan, ang kadakilaan ng tao sa mata ng Diyos. Magandang buhay sa inyong lahat, mga kalakbay. Welcome ulit dito sa LCSC on Air. Muli, ito si Brother Dennis Capulong from the LCSC Mission, ang inyong host. And again, kamusta kayo? Marami tayong mga challenges, diba? Marami tayong mga challenges na nararanasan. And one of these greatest challenge ngayon is yung crisis of identity and dignity. Diba? Many people are struggling with self-worth. Naisip ba natin kung kasama ba tayo, parte ba tayo, o naghanap tayo ng sense of belonging. Yan, naghanap tayo ng sagot kung may purpose ba yung ginagawa natin. But the church reminds us that every person is created in the image and likeness of God, and we are also called to greatness. Natin kakalimutan yon. And to help us explore this beautiful topic, magandang usapan to, we are joined by Brother Riz Hirang. Si Brother Riz Hirang, siya ay isang full-time missionary na naka-assign sa Live Christ, Share Christ sa Visayas. Brother Riz, welcome dito sa LCSC on Air. Thank you po. Masaya-masaya po na mapag-usapan po natin itong topic natin ngayon. I'm very glad to be here. Thank you for inviting me, Kuya Oo. Dennis. Welcome. And I think first time mo dito sa ating programa. Opo, yes. First time. Very excited. Nandito po tayo sa ating studio. Virtual studio natin. No? Oo nga. Kaya ayun, pero sana marami pa tayong pag-usapan sa mga susunod pa mga iba mga episodes ng Yes, 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 LCSC yes. on Air. Alam ko, lalo na siguro some other time pag-usapan natin ang mga gawain ng LCSC on Air. Lang LCSC mission sa Visayas. Very interesting 'yun, 'di ba? Ayun. So mga kalakbay and Brother Riz, bago tayo mag-umpisa sa ating episode ngayong gabi, let us start muna with a prayer. And also invite our mga kalakbays. So mga kapatid, mga kalakbay, let us start with the prayer and let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we'll be doing, speaking, thinking, and we'll be deciding today. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the fire of the Holy Spirit. May all the work
that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with every day. Lord, we thank you for everything you've done, everything you are doing, and everything you're going to do to us. Thank you for the gifts you have blessed us with every day. In the name of Jesus, we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Ayan. So, yun muli mga kalakbay, and welcome. Kumusta? Brother Riz pala. Kumusta pala ang mga ano natin, sa mga bagay-bagay at yung mga kaganapan sa Visayas? Okay naman po, Kuya Dennis. Daming nangyari sa aming unang ikot. So, we went there for 1.5 months. Nitong, I think, February hanggang mid-March. Mm. Bumalik for a few weeks ng April. And then, umuwi lang po ako saglit for May kasi kinasal yung sister ko. And then, Mhm. by August, after ng aming Live Pure Conference sa August 8, baka gusto niyo Oh, baka sa mga ating okay. Lapit mga na. nakikinig, mga listeners natin gusto pumunta, August 8 Live Pure Conference. After noon, ba mga mid-August, babalik na po ako and hindi na po ako uuwi hanggang I think December na. Ayan, Ako, Christmas party na po yung yung aabutan ko. No? matagal-tagal pala na yung mission sa Yes. Visayas niyan pag Opo, deploy ka ikutin po na, no? namin yung Visayas talaga. Oo, pero mukhang masaya at exciting. Mukhang ano yan, maraming gagawin doon. Sakali. Opo, ano, Mhm. talaga pong panalangin namin na, na magbunga talaga yung aming mga mission doon, mga tao talaga na mas mapalapit sa Diyos in Mhm. na makapagplant ng seeds Yes, talaga sa mga tao nakakausap namin. oh, yes, tama. And yun, napakaganda nga at ginagamit tayo ng Panginoon para maging blessing sa ibang tao, lalo na sa Amen. mga nangangailangan, sa Amen. mga naghahanap ng kasagutan. Yan. Pero mabalik tayo sa ating programa. Ayun, Brother Riz, para sa mga unang beses pa lang na maririnig ang Magnifica Humanitas, di ba? Kasi ito nirelease to ni Pope ng ating Papa, ni Pope Leo the 14th, di ba? Yes. Lately lang. So maraming usapin dito, maraming tanong, maraming ano ba to? Ano ba tong Magnifica Humanitas na to? So ito, ano ba yung layunin nito? Pwede mo bang maikwento sa amin itong mga to? All right. So, si Pope Leo, um, bago po tayo pumunta do sa kanyang encyclical, even yung kanyang pangalan, no? When he was elected as Pope, he chose the name Pope Leo from his one of his predecessors, si Pope Leo the 13th. Mm. Because si Pope Leo the 13th yung naglabas nung document na Rerum Novarum, which means new things. Mhm. And si Pope Leo, he was inspired to take on that name dahil tingin niya na may mga bago ulit na mga bagay na kailangan pag-usapan in light of the teachings of the church, in light of Mm. the teachings of Christ. Um, so, kahit pa lang nung simula ng kanyang papacy, na ano na to, yung kanyang encyclical na ito, parang napapahapyawan na. Kaya, Mm. kasi gusto niyang pag-usapan yung AI, no? Oo. Ano yung implications ng AI sa buhay ng tao. So, Mm. sa 105th yata, 115th na year anniversary ng Rerum Novarum, doon niya pinirmahan itong Magnifica Humanitas. Mm. And yun, basically, yung laman ng encyclical napakaganda. I hope yung ating mga listeners ay yung tinry ng basahin or parang yung at least aware sila na may gantong document. Napakaganda. Ang title niya is On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. So Mm. basically, ano ba yung lugar ng tao sa mundo ngayon na seemingly
meron na tayong mga technologies na unti-unti nang pinapalitan yung kakayahan natin, no? Kasi nung Yes. yun nga, time ni Pope Leo the 13th, yung Rerum Novarum, uh, pinag-usapan yung industrial revolution, no? Oo. So, mga machines, mga factories, mga uh, industrial age, pinipilit na palitan na yung tao in favor of Yes. technology. And Mm. sa mundo natin ngayon, somehow meron ganun din na idea na hala, yung AI parang ano, yung papalitan na yung pagtrabaho ko, hindi na ako makakahanap ng work Oo. because of AI. Yung art Para na ginagawa nauulit. ko, kaya na din gawin ng computer. Mm. Yung mga expertise ko, mga works ko na published online, kaya na din gawin ng AI, kaya na gumawa ng AI ng poems, ng songs, ng whatever. So, ano yung lugar ng tao? So, the Pope in his wisdom, and the Church in her wisdom, um, naudyok sila na maglabas ng kanitong dokumento to guide people and to offer pastoral insight, pastoral advice, um, para sa atin na to remind us ano ba yung lugar ng tao, no, sa mundong ito. Ayun po. Mm. Kaya nga, tama yun eh. Actually, isa rin yan sa mga... Actually, ako, aminado ako, gumagamit na rin ako ngayon na AI, no? Yeah, yeah. Simpleng magpo-post ka lang sa Facebook ay sa social media. I-AI mo pa yung ano yung caption, di ba? Para Yes, for sure. engaging, para Mm-mm. sabi yung galing naman mo gumawa ng caption nito pero AI pala. Hindi, pero di ba? Yung mga ganun eh. So, ang masaklap lang kasi, di ba, ano ito yun eh. Ito importante yun eh. Kumbaga, tao pa rin eh. Iba pa rin ang malakas, kung malakas or napakalaking tulong ng AI. Pero iba pa rin yung human side of all things, yung meron kang emosyon, di ba? Yes. Yung kasi pag AI parang ano yan eh, robot pa rin yan eh, parang machine Mm-mm. pa rin yan eh. Hindi For niya alam sure. kung galit ka o hindi, yung mga ganon, 'di ba? Yung human emotion, yung human side na of things eh, yun ang nawawala pag merong AI. Kaya 'di ba, dapat tayo importante sa atin bilang tao. Okay naman na gumamit ng AI, pero dapat hindi mo pa rin mawawala yung ating yung tunay na dignity natin as a person at dapat maunawaan natin at gamitin natin ng tama kung ano yung purpose talaga ng AI, 'di ba? Amen. Ayan. So, Brother Lee, sa tingin mo, ano nga ba yung mga hamon or mga challenges sa pag-unawa ng tao sa kanyang dignidad ngayon? Ayan. So, ayun nga po, the, well, since the dawn of time, hindi naman po nagbago na, ano naman po ito, bunga ng original sin naman, no? Na the man is trying to find his place in the world, no? Yung humanity, hinahanap niya yung lugar niya sa mundo, hindi niya alam kung sino siya, kasi because of original sin, he is cut off from God. Tapos, of course, sa panahon natin ngayon, yung one of the places where people try to find yung kanilang worth or identity is through the internet, no? Through social Mm. media, through yung mga online and offline communities na nabubuo ng like-minded people, not Mm. necessarily communities na merong good na goal or yung goal na papuntang heaven, pero minsan mga ano lang, yung kung saan lang tayo masaya. Ganyan. So, meron danger there. Merong mga mental and emotional struggles, hindi naman yung nawawala. Especially nowadays, I think yung mga younger generations, mas mataas yung tendencies nila for mga mental health issues, no? Mm. Kasi nga dahil sa mundo na they find themselves in, yung parang walang purpose, parang walang Mm. meaning, lalo na even when it comes to work. Marami mga bata ang mabilis mag-resign, mabilis ang mga turnover sa mga younger generations kasi isa sa mga sinasabi nilang dahilan is yung parang walang meaning yung kanilang trabaho. Mm. Ako, ganyan din yung kwento ko na parang ang bilis ma-burnout kasi nga parang
ano ba itong ginagawa? Parang wala namang purpose, parang walang higher calling, parang saan ba ito papunta, sino ba yung nakikinabang, ano ba yung role ko. Mm. And ang sakit-sakit kapag yung parang ma-realize mo at ma-feel mo na yung parang ang kapalit-palit, Mm. especially as a professional, no? Pag walang Diyos sa buhay mo, pakiramdam mo yung parang pag mag-resign ka, hahanapan agad ng ano, yung nakapost na agad yung job Yung position position mo mo. online, Oo. oo, na parang hindi ka pa nakakapag-render, yung naghahanap na kagad ng kapalit mo na, oh, ano ba, o yung hindi ako kailangan dito, no? Yung trabaho ko yung kailangan, pero ako as a person, hindi ako mahalaga, no? So yun yung parang struggles ng mga tao ngayon. Very talagang stressful at Um, nakakalungkot din. so Brother Riz, nabanggit mo nga kanina yung ating faith tungkol dito sa ating mga ginagawa, dito sa ating mga experiences. And ito, paano ba nakakatulong yung ating pananampalatayang Katoliko para masagot itong mga challenges na ito? Yeah. Well, for sure, kasi yung ating pananampalataya is a faith of hope, no? Um, the main, isa sa mga main things na bakit dumating si Kristo, bakit siya namatay at nabuhay at umakyat sa langit para sa atin, is to give us hope na there's more to life than what we experience. No? There's more to life than just this. Hindi tayo yung parang gigising lang, kakain, magtatrabaho, matutulog, tapos on and on hanggang mamatay tayo. Pero there's something more. No? There's something to hope for, which is yung buhay na kasama si Kristo, kasama ang Diyos sa langit. And Mm. that really puts things into perspective. And later, probably, mas ma-expound natin yan. Mm. Kaya nga, tama nga yun, syempre. Napaka-importante rin talaga na meron tayong pinaniniwalaan. Yan, meron tayong guidance, meron tayong hope, meron tayong we need to look forward to para magkaroon tayo ng sense of purpose or magkaroon tayo ng parang ano yun, sabi ito parang yung magkaroon ng why yung ginagawa natin, Exactly. di ba? Yun ang importante doon eh. And speaking of this, and syempre, dahil nga yung ating faith tumutulong sa atin, and paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Ayan, no? So, of course, ano yan, medyo hahapyon tayo ng kaunti dun sa ating papal encyclical, no? Mm. Um, basic po, Genesis chapter 1 verse 27, we are created in God's image and likeness, no? Mhm. Sa simula pa lang, even at the start, God made us for Himself. We are separated from the rest of creation. Hiwalay tayo at iba tayo sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga yamang lupa at yamang tubig, no? Hiwalay tayo sa magnificence ng universe kasi Mm. man, we believe, is the highest form of God's creation. And meron talaga pinagkaiba tayo sa mga uh, iba pa, no? And we it is revealed, no, by God na we are different because we are made specifically in God's own image and likeness, no? So kaya tayo special, no? Kaya tayo special. And even the people encyclical, pinag-usapan din 'yon kasi ang ginawa kung kailangan makita yung ano yung context ng tao sa mundo and in the modern day. So, ang ginawa ni Pope, inisa-isa niya muna yung mga points ng Catholic social teaching, yung kung paano na build up, paano na refine and na hone, paano mas napalinaw yung pagkakaintindi natin sa sarili natin and yung relationship natin with the world, relationship natin with our work, Mm. relationship natin with God. And doon talaga pinapakita na it has to be na lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating um, mga trabaho, mga technology na dinedevelop, it should really point
toward the magnificence of humanity, na it should honor the dignity of humanity. Hindi ka Mm. pwedeng gagawa ka ng art, gagawa ka ng technology, gagawa ka ng anything na parang it will degrade yung mga tao, o it will lessen the worth ng tao, because in the first place we are created in God's image and likeness, no? Mhm. Um, of course, yung lalabas din dyan yung relationship natin with technology na sinasabi ko kanina. Kaya lumabas yung document na Rerum Novarum dahil nga dun sa Industrial Revolution. Hindi ka pwedeng gagawa ka ng mga factories, gagawa ka ng mga machines that will replace humanity. Kasi humanity is irreplaceable. No? Yes. Kaya din, um, yung na-prompt nga si Pope Leo na ilabas itong document about AI, because merong concerns sa mga tao that AI is coming to replace people. AI is better than people. AI is faster thinking, can compute faster, can think faster, can memorize more things better than a person, no? So, anong lugar ng tao mo kung meron kang kung ang kalaban mo AI, 'di ba? Parang Wala. paano na ako kung ganito kalaban ko, wala akong laban-laban, 'di ba? Mm. Pero the church reminds us na tao ang pinakamahalaga. Tao ang pinakamahalaga, no? Mm. So we have to remain human, no? Kahit na ang bilis-bilis ng advancements in technology, dati yung mga AI and yung mga artificial intelligence na mga models natin ngayon, yung mga ChatGPT, Grok, Mm. Gemini, pwede na silang pwede nang sila yung mag-iisip for you eh. Pero Mm. delikado yan. Kasi hindi sila tao. Kagaya nga sabi mo Oo, kanina kay totoo. Dennis. Hindi sila tao eh. They cannot feel. They cannot suffer. Wala silang emotions. Wala silang conscience. Wala. Wala. So, kailangan na yung mga bagay na yun yung kailangan nating ma-retain. At hindi natin Yes. yun itataboy. Hindi natin yun sasabihin na, ay, hindi dapat na meron ganyan ng tao. So, sa AI na lang ako aas. Kasi those are the things that make us human. Mm. Those are the things that give us yung the meaning of who we are, no? Yes. Um, I remember do sa document sinasabi yung nabanggit yung word na technocracy, no, technocracy. Parang nung binabasa ko, ang dating sa akin na meaning nun is yung technology yung center Mm. ng isang society, no, technocracy. Um, Technology yung mahalaga, the advancements of technology, yun yung parang highlight, either you get with the program or you get left behind. Parang ganoon na parang either mag-adjust ka o mapag-iwanan ka ng panahon. Mm. Kailangan yung technology, ito yung makakapag-save sa atin, ito yung pagpaganda ng buhay natin. Kapag walang kapag hindi natin ma-develop itong technology na ito, hindi tayo magiging happy, no? Pero the church in her wisdom warns us that technology is not the way to go, kasi technology cannot offer salvation. Hindi ito Mm. yung makakapagligtas sa atin. Hindi ito yung sagot sa mga problema natin. Hindi yung Mm. parang, kapag may AI na, pwede na, yung magiging masaya na ako. O pag may AI na at kaya nang siya yung gumawa ng mga kanta para sa akin, siya na yung kaya makapagsulat ng mga caption ko sa Facebook, siya na yung kaya gumawa ng mga syllabus ko, pag magtuturo ako, o siya na yung gagawa ng exam ko, para sa sagutan ng mga estudyante ko, tapos yung mga estudyante naman, may AI na, yung AI. AI na yung sasagot ng AI Hindi na yung nasasagot. sasagot ng test na AI din ang gumawa, di ba? So, it is not the answer because it is not human, no? Mm. Yes. Yung takot natin as humanity to be imperfect, those are the things that make us human, no? Yung sinasabi natin kanina, Mm. AI cannot suffer in the first place, no? AI cannot have experiences, does not have emotions or feelings, wala siyang conscience.
Kaya hindi niya kayang magsabi ng kung ano yung tama at mali. Kasi Mm. wala naman siyang konsensya eh. At nakabase ang kanyang programming sa konsensya at sa biases ng mga kanyang developers. Yes. So, at the end of the day, hindi siya perfect. AI itself is not perfect because it was made by imperfect people. Yes. Kaya delikado if we uh, place our trust and everything Sa sa AI. AI. Delikado po talaga. And yun Delikado yung 'yun. parang hindi naman sinasabi ng simbahan na wag gamitin, pero yung mag-exercise ng prudence, mag-exercise ng caution para yung mindset natin habang tayo ay ginagamit natin itong tools na ito ay nasa tamang lugar, Mm. nasa tamang nakaayon Tamang sa tamang perspective ba? yes, tamang Mm. perspective, nakaayon sa kung sino ba talaga tayo. Oo, tama, 'di ba? 'Di ba, napakahalaga nun, and ayun, gaya ng sabi ko nga kanina, 'di ba, kasi nga parang AI robot yan eh, and it depends, sabi mo nga, kung ano yung information na nafi-feed sa kanya, dun siya nagbe-base dun sa kung ano Exactly. yung ibabalik niya sa tao na ano, na information eh. Kung yung mga tao nagbibigay sa kanya, yung mga pinifeed sa kanya information is puro masama, sigurado masama rin na ibibigay diyan. For 'Di ba? sure. For sure. Hindi niya, kasi importante, kaya nga tayo ginawa ng Diyos. Meron tayong dignity, and napaka-importante meron tayong conscience eh. Yun isa sa mga differences ng being a human and being yun yung sa AI or machine or yung reliant sa technology. Kasi Yeah. pag wala na tayong conscience, dun na, yun na yung AI na tayo, wala na tayong pakialam. Hindi na basta nakukuha natin yung gusto natin without our conscience, wala na safeguarding, wala na, yun na. Mauubos na tayong lahat. Ayun na. Yun ang If we forget yung kung sino ba tayo at yung halaga natin, ano na, parang sana tayo pupulutin, di ba? Sana oo, tayo pupulutin. yun ang nakakatakot doon. Kasi actually, doon nag-uumpisa pa lang AI. Dahil kasi nga ako, medyo inclined din yung ginagawa ko sa technology. Nakikita ko rin yan, sabi ko, patay. Ang dami na una, maraming papalitan. Basically, yung mga kanta nga ngayon, wala nang composer eh. Yeah. Wala nang composer. Automatic AI na nag-generate. Mm. So, yung human side, yung human emotion sa paggawa ng kanta, wala na. Okay, pagsagawa ng stories, mga ganun. O kaya pag storytelling, yung mga ganun, di ba? So, Mm-mm. nakakatakot talaga. Marami na nawawala. Pero napaka-importante talaga dyan na nandun pa rin yung guidance natin. Maganda naman eh. Maganda naman may AI. Mapapadali. And Yes. mapapadali yung ating trabaho, but we should do it in a good way. Yung Mm-mm. na guided pa rin tayo Agree. ng ating faith ng ating Panginoon Diyos. We still guided with the Holy Spirit. And syempre yan, dahil nga dapat nga guided tayo sa lahat ng ating magagawa. So in terms of the new evangelization, paano nagiging bahagi ng new evangelization ang Magnifica Humanitas? Paano natin ito marirelate? Ayan, no? So, I mean, for sure, malaking tulong ito. Kasi, even yung hugot niya, it talks about yung Rerum Novarum, no? It talks about saan yung lugar ng tao, saan yung lugar ng church in the modern day, no? And even itong encyclical, it has the same spirit na the church is not an outdated institution, hindi siya yung ah ano na yan, pang makaluma na yan, yung mga paniniwala niyan, hindi na nakakasabay sa panahon. Pero no, the church is yung alive and well. The church is growing. The church of God is yung working in everyone. And so the gospel message remains the same, is still relevant. Hindi siya yung parang ano na yan, hindi na natin kailangan yan, yung religion na yan, wala na yan. And even yung papal encyclical, ganun din na it's the voice of the church, the voice of God guiding us kung paano tayo mabuhay even in the modern day. Siyempre nung panahon naman ni Jesus wala namang AI eh.
Nung Wala. panahon naman, nung panahon naman ni Jesus, wala namang computer, wala namang cellphone, Wala. wala namang social media. Pero paano tayo mabubuhay keeping in mind all of what Christ taught and what Christ left us to guide yung ating mga kilos sa buhay, to guide Mm. yung ating lifestyle, no? So, nakakatulong talaga sa new evangelization yung itong document na ito kasi nga parang it speaks out, no, with a firm but humble voice. Napakaganda ng line na yun kasi it lumalabas yun parang multiple times sa ano sa document with the church speaks with a firm but humble voice Mhm. out into the world to share what Christ has taught, no. And Mm. of course, because it is a document about modern things, about contemporary things, nakakatulong siya sa contemporary people, no? Mm. Hindi part o parang somehow hindi magiging madali yung cause ng new evangelization kapag hindi relatable sa struggles ng tao ngayon yung mga pinag-uusapan ng simbahan, no? Hindi Mm. ka pwede magsasabi ng ano ano nung time ng gera o time ng ganto na lahat ng mga tao, mga farmer kasi wala naman sila magagawa o wala namang technology. Hindi siya relatable kasi hindi naman yun yung applicable sa panahon natin ngayon, no? And dito, new evangelization talaga to kasi tayo to eh. It's the church in our time, no? And nakakatulong din kung paano ma-rediscover ng mga tao yung Diyos, yung halaga ng merong Diyos, ng halaga ng merong pananampalataya. Um, One more thing na nakita ko dun sa encyclical, kung paano din yung evangelistic yung approach, uh, kino-call out yung sobrang interesting na kino-call out nung document na magkaroon ng prudence, na magkaroon ng pag-iingat yung even yung mga developers o yung mga taong may influence sa culture natin Mm. na sinasabi niya na yung mga algorithm ng social media hindi Mm. natin alam yun eh, opaque, yun yung term, Mm. opaque, hindi natin kita as users, hindi natin alam kung paano yung nag-work Hindi. yung AI, hindi natin alam kung paano siya nagtatrabaho, kung paano siya gumagana. So, yung developers ng AI, developers ng social media, yung mga tumutulong sa internet, yung sa culture ng internet, inaano niya na yung sinasabihan ng document na um, kailangan yung maging accountable, kailangan yung maging maayos. May Yes. responsibility kayo na hindi Makons ito. makonsensya kayo. Yes, exactly. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto nyo, kung ano lang yung directive nung mga nagbabayad sa inyo, yun Mm. lang yung gagawin nyo. Pero meron kayong responsibility sa buhay ng ibang tao kasi malaking Yes. bagay yung inyong dine-develop, no? Mm. And isa pang point, um, ito talaga, ito yung feeling kong parang spirito talaga ng new evangelization na nung lumabas yung document ni Pope, ang dami kong mga nakita sa internet na mga nagbabasa ng document na mga non-Catholics, even Mm. non-Christians. Yung mga Mm. Talaga. yeah, so ang sobrang galing kasi kahit yung mga non-religious people, yung nalaman nila na, what does the Pope have to say about AI? Tapos nagulat sila dun sa warmth, dun sa intelligence, dun sa clarity nung document. Tapos parang lahat sila yung sabi, ang ganda nito, sobrang galing nito. Yung parang, meron, hindi konti. Mm. Marami-rami yung mga nakita kong mga tao na nagsasabi na, ito na ba yun? Yung si Pope Leo na ba yung makakapagpabalik sa akin sa simbahan? Parang ganyan. So, yung talaga yung new evangelization kasi yung mga naantig yung mga puso ng mga tao na hindi na yung napalayo na sa Diyos in our Mm. modern day. It shows na the gospel, the way of Jesus, the Catholic faith is Mm. not something that is far Kaya niya away. mag-adjust. The love of God is never far away. Yes, Kaya niya kaya niya sumabay. mag-adjust. The message doesn't change, no? The message doesn't change, pero the way it Mm. is presented, yun yung nag-a-adjust sa tawag ng panahon. Oo. No, yun yung nag-a-adjust sa tawag ng panahon.
Yun nga ang importante doon eh. Yung new evangelization eh. Actually, matagal na pinag-uusapan ng new evangelization, di ba? Yes, for Pero sure. syempre, ang new evangelization is ano talaga yan eh. Paano makakasabay yung evangelization sa new times, di ba? Kung syempre, yung mga paraan noong mga lolo-lola natin, hindi na effective ngayon yun. So, kailangan Exactly. sumabay, di ba? Exactly. Hindi na nila alam kung ano yung mga term na millennials, Jejemon, o Ayan. whatever. Hindi na nila alam yun. Baka yung mga lolo't lola, ano na eh, yung hindi na, marami yung, kunyari, yung mga parents ko minsan, magsisend sila ng mga video, tapos yung hindi nila alam na AI pala yun, no, edited pala. Oo, No? So, mga hindi ganon. na nila alam eh, hindi may hirap din na makasabay. And, Oo. ano talaga, Oo. makakatulong talaga itong document na to para doon. Kaya napaka-importante rin yan. Ano yan. Yeah. So, di ba, ngayon naman, bakit mahalaga naman na pag-usapan ang human dignity sa evangelization ngayon? Ayan, no? Um, Human dignity. Kasi nga, in our modern day, nakalimutan na natin kung sino tayo. No, nakakalimutan na natin who we are. We get so lost sa dami ng gawain, sa dami Mm. ng problema, Okay, oo. especially yung sa ingay ng mga balita, Mm. di ba? Sa ingay ng news, puro yung hopeless yung mga binabalita na may mga gera, may mga Mm. patayan, may mga corruption, may mga taong mga nagnanakaw, puro bad news eh. Puro Oo. mga balita na hindi naman nakaka-inspire at hindi nakakatulong na yung bigyan ng meaning yung araw-araw nating pamumuhay, no? Mm. Makakita ka ng parang mga news about yung widespread systemic corruption dito sa Philippines, tas parang yung magde-despair ka kasi yung ang una papasok sa isip mo, hala, dito na pupunta yung kinakaltas sa akin buwan-buwan, di ba? Dito na Oo. pupunta yung mga buwis-buwis ko. Tapos Mm. ganyan lang yung mangyayari, yung sa bulsa lang pala ng mga influential powerful people. Mm. So, yung in the modern day, kailangan natin ng hope. Kailangan natin ng something that will give us meaning. Even when times get hard, even if we are suffering, na as Christians, hindi na bagong usapan yung suffering na yan because we look to a suffering Christ. We look to a suffering Savior. And He teaches us that suffering is not something that we are afraid of. Kasi oftentimes, yun yung makakapagdala sa atin to salvation, yun yung makakapagdala sa atin to the resurrection. Walang resurrection without the death eh. Walang Yes. resurrection without the passion, without the death. Oo. Diba? So, Oo yun. yung yung kailangan na ma-build up kung sino ba tayo and paano ba tayo mabuhay, no? Mm. Isang interesting na imagery na ginamit doon um, sa document is yung pinag-contrast yung Tower of Babel Mm. and yung Walls Oo. of Jerusalem. Yan Mm. yung parang isa sa mga first things na diniscuss na when we live, when we work, uh, are we creating the Tower of Babel na ang endpoint sa ating pagtatrabaho is yung individual is lost, hindi siya mahalaga, hindi na siya importante, basta ang importante magbuo yung tower. Tapos ano Mm. nangyari? It leads to disconnection, it leads to Mm. chaos, it leads to destruction. Yung goal is hindi na-reach kasi yung dignity ng tao ay hindi na pahalagahan in the process. Mm. Naging importante lang yung tower, yun yung goal na maabot daw Mm. yung to reach the heavens on their own. Oo. Or is it rebuild is it like the walls of Jerusalem being rebuilt na it comes the people are called together as one family, as one community to rebuild to build the kingdom of God, no? Mm. Na yung magkakaroon talaga ng halaga yung tao kapag ganun na yung kanyang trabaho, yung kanyang pamumuhay ay mayroong katuturan. Mayroong Mm. Tama. katuturan. Hindi siya lost sa
yung day-to-day life, hindi lang Mm. siya just another person on the street na walang pangalan at walang purpose, pero the individual is important because the individual is made in the image and likeness of God. Mm. And yun yung dapat na i-cultivate natin na kultura Yun, na oo. hindi yung erased tayo, pero we are all called together to build the kingdom of God. Mm. Tama. Kaya ano din, yung tulong din yan nung ano yung Catholic social teaching to remind us yung how our lives are supposed to be um, in our day-to-day life. Ano yung parang mga guideposts natin that safeguard yung ating dignity. Parang nilista pa ano yung chapter 2 nung document inisa-isa ni Pope yung mga pinagdaanan na mga teachings that have laid the foundation of how we are to navigate itong culture of AI, yung rise of AI. So syempre Mm. yung ano, yung we are made in the image and likeness of God, yung equal ang lahat, 'di ba? Na Mm. yung man, woman, child, kahit anumang lahi, kahit anumang lingwahe, we are all equal dignity. Walang Mm. nakakaangat na tao sa ibang tao kasi lahat tayo gawa ng Diyos. Mm. Na ito, yung, isa-isin ko lang, supreme value of human rights, di ba? Yan yung lahat tayo mayroong mga karapatan na hindi mo pwedeng tanggalin at yung kailangan ng kada tao. Yung common good na dapat yung lahat in mind, hindi lang yung ilan lang yung makikinabang. Universal destination of goods, yung idea na hindi sa'yo yung mga gamit na meron ka at balang araw mamamatay ka at iiwan mo din yan. So, kailangan mong gamitin responsibly yung mga ari-arian kasi at the end of the day, pag namatay ka, hindi mo naman dadalhin sa langit yan di ba? Yung Mm. subsidiarity na yung most local na group, kumbaga, yung team nyo at yung immediate head mo, kayo dapat yung unang maglutas ng problema. Hindi pwedeng yung pinaka-higher ups yung lahat na magdidictate na kung ano yung gagawin. Diba? Mm. We see that in parishes, we see that in institutions, we see that in the family. Na kapag Mm. may problema ang family, hindi ka dediretso sa barangay. Kailangan yung family muna yung magdidesisyon. Yung barangay, hindi siya yung magsasabi na okay, sa pamilyang ito, dahil ito yung problema nyo, ito yung gagawin nyo. Mm. Kailangan yung pinaka-local muna. Solidarity, na sama-sama tayong lahat. No? And the principle of social justice, di ba? Na yung kailangan may pakialam tayo sa lahat. Hindi lang yung sa the last, the lost, and the least, di ba? Lahat naman yan. Lahat yan pinasadahan dun sa document. Ang ganda talaga ng pagkakasulat. And it reminds us of who we are. Sino ba tayo? No? That humanity is magnificent and has to be protected and safeguarded. And at the very end, parang sa huli naman ng lahat, ang tawag naman sa ating lahat bilang Katoliko at Kristiyano is to witness to Christ. No? Mm. To show the world by our actions, by the way we live our lives, that Christ is alive, that Jesus is alive, that there is hope, that there is something to look forward to. Na hindi Mm. lang yung lahat ng ating mga paghihirap sa mundo, lahat ng ating yung mga chaos dito sa mundo, it is nothing compared to the glory that awaits us. No, it Mm. is nothing Mm. compared to heaven na ating inaasam-asam at inaantay. And yung we await na para bang buntis with labor pains na napaparating na pero wala pa, no? Mm. Um, it really gives us hope. It really gives us hope, no? And I think yung even itong document na ito, it is really a hopeful document para sa ating lahat, no? Catholics of course, pero even non-Catholics, non-Christians, it's really a good thing na lumabas dito sa ating simbahang Katolika. Kaya nga. Alam mo, maalala, binabanggit mo kanina, no, yung sama-sama. Ngayon naalala ko yung, kasi diba yung naganap nga dito na yung evangelization conference dito sa Diocese of Tarlac. Yun ang team Lakbay Sama. Ibig Yeah. sabihin, sa atin muna as a family mag-start yung evangelization. Yung sa family magsimula yung tamang gawain,
ma-realize mahal lang isa't isa ang bawat miyembro ng pamilya and sama-sama na spread yung love sa labas, sa buong sa simbahan, sa labas, di ba mga ganun? Parang parang nagkaka-align-align ng mga usapan ng mga topics na pinag-uusapan tungkol sa simbahan, di ba? Ang galing di ba? Yeah. Kaya Ang yan. ganda. Ang ganda. Kasi at the end of the day, we are guided, no? We believe that the Catholic Church is guided by the Holy Spirit, no? Kaya iisa tayong barko, iisang Mm, isang pamilya, no? Na lahat tayo mahalaga, lahat tayo ay minamahal, lahat tayo sama-sama na yun naman ang gusto ng Diyos natin, no? That we may be one, sabi ni mm, Jesus. That they may be one as you and I are one. Sabi niya mm, when he was praying to the Father, no, during the Last Supper, no? So, yun talaga na maging iisa yung mundo, maging iisa yung taong bayan sa isang bansa, maging isa yung human race. And yun naman sana yung talagang mangyari. kaya nga. So yun mga kalakbay, sana uh, nakikinig kayo at nag-enjoy at marami tayong natututunan dito sa ating pinag-uusapan. Magbabalik muna tayo sa ating studio for some reminders. Magbabalik po ang ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, Bringing Christ into your home. I'm Bishop Jimmy Afable, the Bishop of the Diocese of Digos. Of course, you know Ed Paalam of LCSC. We have been graced with the presence of his team during our second diocesan conference on new evangelization. He has really empowered us. That is the gift of God in our hearts and souls. We thank you, LCSC, for the gift you are for the church in the Philippines and the world. God bless you all and may God empower you more. Nagbabalik ang ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, Bringing Christ into your home. So mga kalakbay, sa mga ngayon pa lang ulit nakapasok at nakapakinig dito sa ating programa, ito po ang ating topic ngayon ay napakaganda. Pinag-usapan po natin yung Magnifica Humanitas, Rediscovering Human Dignity. Yan. At ang ating guest po ngayon ay si Brother Riz Hirang na from the LCSC mission sa Visayas. Ayun, so tuloy-tuloy tayo. Brother Riz, so 'di ba, maraming mga tao iniisip nila yung evangelization ay para lang sa mga speakers or para sa mga katulad mo ng mga misyonaryo, 'di ba? So, how can ordinary Catholics evangelize through social media? Or yun, paano nila magagawa to bigla isang digital missionary, 'di ba? Napakalaki ng influence ng internet sa buhay natin. We can all agree, no? Mm. And it's really important because the internet, the digital space is just yung parang siyang separate na kwarto sa isang Mm. bahay. Even Pope Francis talked about yung the importance of the internet and how big of a help the internet has been sa mga buhay natin. Ngayon, ang dami ng mga Catholic social media influencers. It's really interesting and ang daming Mm. mga natulungan na nila. Oo. Sa ating lahat, no, if you think you have something to say about sa mga bagay-bagay, feel free kasi kahit sino naman, anyone can build an audience, anyone can uh, have an opinion on something and can post it na wala namang ano, no? Just make sure na parang yung espiritu mo pa rin, you've prayed for it, you've discerned na yung espiritu na nagli-lead sa'yo doon is the Holy Spirit. Yes. Um, and yung para matulungan yung pag-build nga nung walls of Jerusalem, the kingdom of God. Mm. Isa sa mga parang personal na kwento for me, lalo na pag when it comes to mga social media in Catholics is isa sa malaking um, influences ko sa aking parang reversion
um, is si Father Mike Schmitz, yung Ascension Mm. Presents na YouTube Oo. channel. Ang Mm. dami nila yung just seeing how sincere yung mga devout Catholics are about Mm. their faith and yung knowledge na meron silang dala-dala na ang Catholic Church hindi siya mga yung mga hindi nag-iisip, hindi siya yung mga indoctrinated na zombie na sunod-sunuran, no? Hindi siya Oo. kulto, hindi siya yung parang kung ano yung sasabihin ng leader, yun eh. Pero the faith is so alive and yung pag makakita ka ng mga taong ganun, it's really inspiring. Another thing is even yung ate ko, no, yung sister ko, when Mm. she left to the US to study, doon nag-boom yung kanyang Instagram, no. I think she has maybe 10 or 20,000 followers sa kanyang Instagram Mm. na Dami. puro mga yung medyo kuwela na Catholic content, pero at the same time it shows how beautiful, how alive, how youthful the Catholic faith is and can be sa mga buhay ng Mm. mga tao. So it's Mm. really inspiring sa mga tao talaga. And I mean, wag na tayong lumayo pa even sa LCSC, 'di ba? Yung social media ng LCSC, yung social media ng Live Pure Conference, ng Live Pure movement Mm. na talagang mapapakita sa mga tao na, huy, yung pananampalatayang Katoliko, hindi siya baduy ha. Hindi siya Mm. pangit, hindi siya pero it's inviting, it's beautiful, and it gives so much hope. Recently, the Missionary Families of Christ had their 45th anniversary. And ang ganda ng bunga nung kanilang social media content na nung nilabas nila yung videos for the anniversary, yung how inspiring everything is. Ang daming mga nag-message sa Facebook ng MFC na paano mag-join dyan, paano sumali dyan. Nandito po ako, tiga dito ako sa gantong lugar, ito po yung contact number ko, gusto ko sumali. Kasi Talaga? Oo. kasi nakikita nila na grabe yung itong mga taon to may mga pagbabago sa buhay nila. Gusto ko rin magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Mm. And we can start to see the threads of yung the dignity of humanity being upheld, no, because of that. And ang ganda talaga, it's really something that anyone can do as Mm. long as yung maayos yung content mo, maganda yung prayer time mo at dito ka dinadala, and yung suwertehin ka ng kaunti, ganyan na parang Mm. kung guided by the Holy Spirit yung gagawin mo, it will really take off. Ano dyan, testigo ako sa ate ko, my Mm. own sister, na parang wala none of sa aming pamilya, we didn't really imagine na maging ganun pala siya kasikat dun sa campus niya sa US. Nakakatawa na Mm. parang may mga kwento siya minsan na parang yung mare-recognize siya on campus na parang, wait lang, ikaw Mm. si ano, di ba ikaw si ganto? Tapos parang, oh yeah, that's me. So Mm. parang ang galing, ang galing. Yung we can really help each other, inspire each other sa kung just posting on the internet. Pero kunwari on the other hand, di ba? Na kung puro reactive or puro divisive yung ating mga posts, yung parang Wala. nakikipag-away tayo sa internet, magko-comment tayo, Negative vibes na wala. negative Walang vibes, negative mangyayari dun. feedback na parang, ay, si ganyan yan, ganito naman yan palagi, o kaya yung parang puro palaban yung mga post natin. Yun yung, the opposite of hope, Mm. yung lumalabas, no? So, kailangan din Oo. natin mag-ingat. Kailangan din natin mag-ingat. Okay, so yan. So nabanggit mo, hope yan. So message of hope. Ito, para sa mga nakikinig, Brother Riz, na ito, mga nawawalan ng pag-asa o halaga sa kanilang sarili. Ano ang gusto mong siguro word of advice o gusto mong sabihin sa kanila? Yeah. Mga gustong iwan, no, na message. Well, una-una siyempre na God's love is unconditional, no? Yung sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos at walang makakapag-alis ng pagmamahal ng Diyos sa atin. It's always an invitation, no? It's always an invitation. Sobra-sobra tayong minamahal ng Diyos at kaya tayo mahalaga, simply because minamahal tayo. No, it is not because of anything we can do or can't do, pero
We are valuable because we are loved. Mm. So, ang ano naman doon, ang connect naman doon is hindi ka kayang palitan ng technology. Kasi Mm. ang technology ay gawa ng tao at tayo ay gawa Yes. ng Diyos. Mm. No? So, be assured na ikaw ay mahalaga even if the world does not say so. No? God's love is unconditional for you, and it's a personal love, it's a unique love. Iba-iba yung itsura ng pagmamahal niya sa kada tao kasi iba-iba yung tao eh. Pero yung pagmamahal ng Diyos, it's just an invitation always. Always an invitation to have a relationship with Him. No? To trust in Him na siya ay ating Ama. No? That He's our Father. Pangalawa, na that healing and restoration is always possible. No? It's always possible. No? Um, just like how nung after ng resurrection, si Kristo ay may sugat. Diba? Mm. Jesus, after his resurrection, bore the wounds of the cross. No, na pinahawak kay Thomas, the doubting Thomas, pinahawak niya yung Mm. sugat niya sa kamay, yung sugat niya sa tagiliran niya. Mm. It says that our God is a God who is not far from our suffering. No, that our wounds are part of who we are. Hindi siya mga bagay na dapat na itago at ikahiya. Hindi siya pangit. Hindi siya yung mga magkakamali natin. They contribute to who we are. And hindi sagot sa atin to remove our imperfections. No? Hindi sagot yung to rely overly on technology to save us, to remove everything that is not perfect. No, because Jesus, the Lamb of God, no, immaculate, perfect in every way, merong sugat. No? Yes. Ang Diyos natin merong sugat. Tayo din, huwag tayong matakot na meron tayong sugat because God will bring healing in our lives. Mm. Pangatlo, na kay Kristo ang pag-asa. Na kay Jesus ang pag-asa. He is the way, the truth, and the life. And He is the key to salvation. Hindi politiko, hindi technology, hindi tao sa mundo, hindi yung trabaho natin, hindi pera, hindi yung mga bisyo. Lahat ng mga bagay na yan, kahit na makuha natin yan, kahit na masabi natin na basta magkaroon lang ako ng ganitong bagay, magiging okay na ako. It will never be okay. Because Jesus alone is the Mm. way. Jesus Yes. alone is the way to salvation. Siya lang yung makakapagpabigay sa atin ng real purpose, no, ng real perfection. He's the way to Christian perfection. Lastly, lastly, all of these things na pinag-usapan natin, yung ganda nung encyclical ni Pope, yung social media, yung new evangelization, all of it comes back to an invitation to encounter God, Mm. to every day to see God in everything. Um, na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay may pakialam, that God is involved in everything, that He is working in everything, that the Holy Spirit is at work, na kahit na hindi natin nakikita, kahit na hindi natin naintindihan o hindi natin maramdaman, the Holy Spirit is at work and all of it just wants to show us na gusto tayong makasama ng Diyos, na hinihintay Mm. niya tayo, na every Sunday he waits for us, na gusto niya tayong makasama sa hapagkainan, Mm. no? So, yun, no? The future is hopeful, the future is bright. Of course, there will always be suffering, there will always be danger, pero hindi tayo nag-iisa, no? Kasama Mm. palagi Amen. natin ang Panginoon. Mm. Kaya nga, tama yun, Brother Riz. And isa nga, habang sinasabi mo kanina, naalala ko tayo, kung di natin kilala ang Diyos, ang tao, wala tayong satisfaction. But pag na-encounter natin ang Panginoon Diyos, nagkaroon na tayo ng relationship, magkakaroon tayo ng satisfaction, magiging blessing tayo. Amen. Ganun Amen. tayo. Ganun yun. So mga kapatid, mga kalakbay, ngayon sa ating episode, naalala natin na ang bawat tao ay may dignidad, halaga at layunin. Hindi tayo aksidente. Hindi tayo walang saysay. Hindi tayo ay minahal, nilikha at tinawag ng Diyos para sa isang misyon. Tandaan natin yon. At dito nagsisimula ang
mga new evangelization sa pagtulong sa tao na muling makita ang kanyang sarili sa mata ng Diyos, na maramdaman ulit ang Diyos. Yun, ngayon, ito, huling final question ko sa iyo, Brother Riz. Ano iyong huling mensahe para sa ating mga kalakbay? Ayan, no? Many, So, any parting words, man? um, just allow God to love you. Ang hirap, ang simple sabihin pero ang hirap nun. Ang hirap na yung magtiwala sa Diyos na magpamahal sa Kanya because yung puso natin it is distrustful. No? Yun yung unang kasalanan ni Adam that he distrust yung hindi siya nagtiwala sa sabi ng Diyos, no? Na para akala niya diktador si God. No, God is our Father. And we have to place our trust in Him. We have to allow ourselves to be loved by Him. And you will be surprised. You will be surprised kung anong magiging resulta niya sa buhay mo. No? Also, thank you sa LCSC. No? Thank you, Live Christ, Share Christ mission na nagkaroon ng ganitong opportunity to really encounter people where they are. No, syempre matik 'yan, no? So we just need to meet Christ, to live Christ and to share Christ. Um Also, kung if you're inspired sa aming pag-uusap ngayong episode na ito, no? Post about it, talk about it. Maybe yung mga friends mo or yung mga followers mo, maybe you think that they can be inspired as well, no? Basta just use the hashtag make Jesus known, no? Hashtag make Jesus known. Final, baka pwede ko i-plug, magkaaraw kami sa August 8 ng Live Pure Conference. You can follow the Live Pure Movement social media pages for more info. And yeah, if you're there because you listen to this episode, no, approach nyo kami sa tech booth or post about it on social media. We want to hear your story. Ayun, yun lang po. Ayun, sige. So maraming salamat ulit, Brother Riz, for joining us today. And sa mga kalakbay natin, salamat din sa pag pag-attend and pag-participate dito sa ating episode. And bago tayo magtapos sa ating episode, Brother Riz, siguro can I ask you para mag-lead ng closing prayer bago tayo magtapos? All right. Let's come before our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for reminding us of how good you have made us, of our dignity, that you have made us splendid and magnificent. You have made us in your image and likeness. Thank you, Lord God, for the gift of the Catholic Church that safeguards us and guides us through the Holy Spirit to live and walk with you. Lord God, we lift up to you ourselves, we lift up to you our mission, we lift up to you lahat ng mga taong may encounter namin at makikilala namin, makakasama namin. May you just be with us, Lord God. May you just love us and may you just shower us with your grace so that we might come to seek you and to know you and to love you. Just guide us, Lord God, each and every day of our lives. All of this we ask of you in Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayun, thank you ulit, Brother Riz. And mga kalakbay, maraming salamat for joining us sa ating episode. And if this episode has inspired you, please share it and join in us in our mission sa Live Christ, Share Christ mission. And again, continue learning about human dignity and bear witness of God's love and truth. Ulit, ito si Brother Dennis Capulong, kasama natin si Brother Riz Hirang. Ito po ang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home.